Magandang araw mga kaibigan. May napanood ako sa Facebook Reels, isang short video isinare sa akin ng isang retired general, si General Carlos Kita. Napakaganda po. It speaks about predatory governance, na meron daw gobyerno or administration na sinasadya daw na pahirapan ang mga tao for their political survival, for them to stay in power. From the word predator. Predator, yung sample, leon, tigre, buhaya, yung pating, yung kinakain nila yung maliliit. Kaya predator. So, meron pala yan sa politiko. Predatory governance. Basta sinasadya ang kahirapan ng mga tao. Galing ito sa theory na tinatawag selectorate theory, nakapalob sa isang libro ni The Logic of Political Survival. Okay? So, ang mga gumagawa daw ito, ang mga political dynasties. Ano? Okay, pakinggan muna natin. Napakagandang paliwanag. Simple lang. Na ayon sa isang libro na maaaring intentional ang kahirapan ng mga tao sa isang bansa. Ang tawag dito ay predatory governance, galing sa konsepto ng selectorate theory sa librong The Logic of Political Survival. Ayon sa libro na ito na ang mga tao na nasa gobyerno ay usually binibigyan ng pansin ang kanilang political survival over sa kapakanan ng maraming tao. At dahil dito, intentional nilang pinapahirapan ang mga tao at ang kanilang poor decision-making sa gobyerno ay talagang ginagawa para sila ay ma-re-elect ulit. For example, hindi tayo binibigyan ng mataas ng kalidad na edukasyon para hindi tayo magtanong. Sa pang-example ay ang inequality sa social services, kung saan hindi nila nakukuha ang sapat na resources sa gobyerno, kaya dahil dito ay sila ay nakadepende na lang sa ayuda na binibigay through patronage. Higit pa, ayon sa mga authors ng sumulat ng Why Nations Fail, kapag mas mahirap ang mga tao, mas predatory ang isang gobyerno. At isa sa mga pinaka-predatory sa isang state ay yung mga taga-political dynasties. Alam niyo po Ulitin ba na natin. ayon sa isang libro na maaaring intentional ang kahirapan ng mga tao sa isang bansa? Ang tawag dito ay predatory governance, galing sa konsepto ng selectorate theory sa librong The Logic of Political Survival. Ayon sa libro na ito na ang mga tao na nasa gobyerno ay usually binibigyan ng pansin ang kanilang political survival over sa kapakanan ng maraming tao. At dahil dito, intentional nilang pinapahirapan ang mga tao at ang kanilang poor decision-making sa gobyerno ay talagang ginagawa para sila ay ma-re-elect ulit. For example, hindi tayo binibigyan ng mataas ng kalidad na edukasyon para hindi tayo magtanong. Sa pang-example ay ang inequality sa social services, kung saan hindi nila nakukuha ang sapat na resources sa gobyerno, kaya dahil dito ay sila ay nakadepende na lang sa ayuda na binibigay through patronage. Higit pa, ayon sa mga authors ng sumulat ng Why Nations Fail, kapag mas mahirap ang mga tao, mas predatory ang isang gobyerno. At isa sa mga pinaka-predatory sa isang state ay yung mga taga-political dynasties. Alam niyo po ba na ayon sa isang... Okay. So, ngayon ko lang ito narinig at sabi ko, hala, grabe, nangyayari ba ito sa Pilipinas? Ang inuuna ng mga political leaders, ang iniisip nila, paano sila manalo ulit o paano sila magtagal sa pwesto. So, yung mga leaders na ganon ang mindset, sila yung most likely na magkakaroon ng predatory governance. Kinakain nila ang sarili nilang mga constituents. Bakit? Nauna yung kapakanan nila. Di ba? Ang dapat is bayan muna bago sarili. Hindi. Political ambition o political career muna, ang iniisip nila paano sila tatagal sa pwesto. Yun ang number one consideration. Para tatagal sila sa pwesto,
sinasadya nila na maghirap ang mga tao. Kung magbigay man sila ng serbisyo, ano lang, wala sa puso. Kaya ito, ayuda. Ano bang ayuda? Solusyon ba sa kahirapan? O lalo lang tinuturuan ng mga tao na maging tamad? Ito na ang nangyayari. Si Senator Pimentel na mismo nagsabi, are we becoming an ayuda nation? So, ano ang masasabi nyo? Ang administrasyon ba natin ngayon ay matatawag na predatory governance? Inuuna ang political career nila para magtagal sila at yung mga tao, bahala na. Nabanggit yung low quality of education. Yan ang isang palantanda ng predatory governance. Kung bawasan mo yung budget ng education para ang tao hindi na magtanong. Ang mga tao, they will remain mangmang, hindi na magtatanong. Kailan kung ang tao well-informed, nag-iisip, hindi sila pwede magsilbi sa well-informed citizenry dahil educated sila. Kailan ito, binawasan ang pundo ng edukasyon. Ang inuna, infrastructure kunuhay, na hindi naman yung mga malalaking infrastructure na makatulong sa tao, kundi yung mga pet projects ng mga lawmakers. Basketball court, ano ba yan, dryer, mga covered court, kung ano-ano yan, flood control projects. Ay nako. Political dynasties daw ang most likely na magkakaroon ng predatory governance. So, dalawa itong political dynasty natin ngayon. Marcos Romualdez, tapos Duterte, matatawag mo rin yan na dynasty kasi tagal na panahon sila ang namamahala sa Davao. But tingnan nyo ang Davao. Umaasenso ba? Yes. Kaya depende. Depende sa namamahala. Kung ang namamahala na mga Duterte ay may puso na gustong mag-serve, okay lang sa akin. Kasi kitang-kita mo ang serbisyo ng gobyerno sa Davao, libre ang medical expenses, zero billing. Sa ibang lugar, ay iwan ko na lang. So, salamat. Ito. Tanong, kayo nang humusga. Ang administrasyong ito ay matatawag bang predatory governance? Kinakain niya ang sarili niyang tao, constituents? Kayo nang humusga. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Yung sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para maayos ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon muna ni ang balay din sa Tikalaan nga gipambutangan ng gid taon og ligid karon mag-atop na sila. Tangtangon na ni ang ilang atop. Muna ni ang forma sa natagaan na mugero nga ilang balay. Gikuan lang og mga kahoy. Tukuran lang dito sa ubos para nga dili matumba. So katumbaon na gyud siya. Karon magtangtang na sila o atop kay ilan na ning pulihan o naanapod ready na pod ang ilang mga kahoy. Ilan na nang ipatindog.
Sige, otro ka rin sa diya ka na, baling ka na sa dayon. Ibabaw ni mo. O karon ante unsa ang imong maistorya nga karon bago nang inyong atop oh? Salamat kayo sa Ginoo nga gihatagan mi niya og grasya nga nakaatop jud mi. Oo. Og salamat sa gatan-aw sa amo sa gabidyo. Oo. Og salamat sad sa sa uban nga hatag kanamo sa Ginoo gyud nga karon nga nakaatop na kami og salamat sad sa nga manghinaot pa mga mauban pa mga naapay ga kinahanglan nga amo mga kauban nga napay maayong hinabangan. Daghan pa ang nagkinahanglan Daghan ante pa og tabang. nagkinahanglan sa tabang karon. So karon ante muna ni ang inyong atop. So maayo na dili na sama adtong inyong atop nga tulo. So karon salamat pod kayo ante og nagpasalamat sila sa Ginoo og sa nagatan-aw sa videos nga unta daw magpadayon ang inyong tabang kay tan-awa silang ante dili na sila matuluan og God bless.